Magandang umaga mga kanalids. So meron naman tayo isang produkto na susubukan natin ngayon. Ibigay natin ng konting review. Ito ba talaga maganda rin gamitin. So ito ang Powerhouse MX Megtech 300 amp. Ito ang flux cord welding machine. 3-in-1 function. Ito ang gasless. So hindi natin kailangan ng argon kung tayo gagamit ng MIG. Ito ay gasless na. 3-in-1 siya, synergic, saka removable na torch. So, titingnan natin kung anong laman na. Ito ang laman ito. So, actually ito, gloves na free. Welding gloves. Meron siyang welding gloves. Welding mask. Belt para sa welding machine. Usual, itong manual. Meron din siyang katamang flux cord. Flux cord na kalahating kilo. Ito na big torch. Removable na big torch. So isa-isahin muna natin. Ito para sa stick. Yung tatawag na MMA. Yun mga kanalids. Sandip ako lang siya. Medyo maiksi nga lang. Saka ground clamp. Ganun din. O maiksi lang din. Tapos ito nito. So pag doon wala na. So ito yun, Powerhouse na gasless MIG TIG MMA 3-in-1. So medyo malaki siya compare dun sa mga ibang mga IGBT na MMA lang ang gamit. So yung IGBT medyo hanggang dito lang siya, saka medyo maliit. Ito malaki, saka ito ay 300 amp. So dito ang lagayan niya, flux cord dito. Ito yung lagayan niya ng flux cord para sa gagamitin nating MIG. So sit up ko muna, ilagay ko muna, mamaya susubukan natin. Pero mga kanalids, talagang sa totoo lang wala akong kaalam-alam sa pag-welding. Minsan hindi pa ako nakahawak ng welding machine. So ngayon, bumili ako nito kasi nga gusto ko rin subukan. Kasi halos lahat ng power tools nakabili na ako. Tulad sa mga pinakita kong video, power saw meron na rin ako, table saw meron na rin. Saka ito, sinubukan ko naman. Talagang minsan hindi pa ako sumubok ng welding machine. So ito lang. Saka bibigyan natin siya ng konting review kung talagang rekomendado pa talaga itong Powerhouse na 3-in-1 flux cord welding machine. So ilagay ko lang muna itong flux cord. Dito, nalagay nyo, tanggalin nyo lang to, balik nyo. Ito, pasok nyo lang ito dito. So pasensya na kayo kasi talagang ngayon lang ako humawak ng welding machine. Alisin lang muna natin ito. Ito, angat natin ito.
Saka ito, huwag yung masyadong hihipitan natin para hindi siya kaipit. Ito. So, isa lang natin. So, kagandahan nito, kahit sa mga simpleng mga outlet lang, mga normal na outlet sa ating bahay, pwede ito. Hindi katulad sa ibang mga vending machine na transformer, talagang kailangan natin yun ng direkta sa breaker yun. Ito, kahit saksak mo lang sa mga normal na outlet natin, okay na. Kasi pantong IGBT. Medyo mabigat din siya. Sa ito ang function niya. Ito, dalawang control knob. So, lagay muna natin ito. Lagay muna natin ang ground clamp. Ito dito to. And then ito na MIG torch. Mixing nga lang siya. Tapos itong saksak natin dito. Ilak lang natin siya para hindi siya mahugot. Okay na yan. So ngayon, kukuha lang tayo ng saksak na natin siya ngayon. Tingnan natin kung yung power niya dito sa likod na. So ayos naman, gumagana siya. Ganito siguro talaga daw pagka naka-normal pag on mo, naka 20 na siya. Yun siguro pinaka-minimum niya. Hanggang 300 amps to. So ayun, sakto naman sa 300 amps. Hindi ko pa nga nasubukan kung ilan ang output niya. Ito yung tester ko sira. So ngayon, dito natin siya palalabasin yung flux cord na sinaksak natin kaya dito. So dito, titignan mo siya kung naka-MMA, hindi siya gagana kahit anong pindot mo dito. Hindi siya gagana. Meron siyang pagpipilian dito. MIG, ito nga yung TIG, MMA. So ilagay natin sa MIG. Ilagay natin sa MIG. So, maganda. So, ito na siya. Huwag natin siya masyadong habaan yung makalabas. Kung mamaya, susubukan natin mamaya mag-building. Meron akong so ngayon, susubukan natin ngayon mag-building kung talagang maayos naman siya. Layo ko lang muna ito na building machine. Susubukan natin sa ngayon kung talagang maganda rin gamitin. Ayos naman siya. Ito nga lang,
Tulad yung sabi ko, baguhan pa lang ako. Nakalimutan kong i-set up dito. Nakamanual pala ako. Dapat ilagay natin dito sa synergic. Tingnan natin. So, kumaba siya ng todo, hindi natunaw. Dapat pala, so, hindi natin alam kung bakit ito ganun. Kailangan pala hindi lang siya masyadong mahaba. Butas. Nabubutas siya. Pag masyado na siyang mahaba itong natin, hindi pala siya gagana. Dapat pala hanggang dito lang siya, naigsi lang. Saka pipindutin natin ito, sabay dikit. So, dapat pala, ito ang maganda nito. Kahit hindi ka masyadong marunong mag-welding, o katulad ko na ngayon palang humawak, ilagay mo lang siya dito sa synergic. Dalawa yan, may manual, may synergic. So, naka-automatic na yan. Synergic, ibig sabihin ng automatic, mag-press ka lang ito, pindot. Kapag pinot mo ito na sa feeder, dire-diretso na yan. Pero pag mag-set natin dito sa manual, mag-a-adjust ka pa dito. Depende sa kapal ng bakal na gagamitin natin o wielding. So, para sa mga katulad ko, dito tayo sa synergic. Saka itong ito, depende sa thickness ng wire natin, yung flux cord natin. Ito, wala na ito. Pag naka-synergic tayo, automatic na nandyan. Wala natin gagawin dito. So, ito lang. Kapal nga lang kasi katulad kong baguhan, medyo pero nakakawilding naman siya, yung nga lang wala talaga, hindi pa pwedeng ito malaki. Pero sa akin lang naman, nakita ko kung talagang magandang gamitin ito para sa mga baguhan. So dapat pag mahaba mo pala ito, ito siya, puputulan natin, huwag masyadong mahaba kasi tumutulak siya, natutunaw lang yung flux cord pero hindi siya dumidikit. Hindi pala siya gagana mag-welding kahit na dikit natin ito dito, yan, hanggat hindi natin ito pinipress.
dikit natin yan, wala, hindi siya magkakan dyan. So ngayon, subukan naman natin yan, mag-welding talaga na may idudugtong tayo. So ngayon, subukan natin ito na idudugtong ko dito na kanya. Subukan natin din ito. Urugtong natin ito. So ayun, nakasit na sa MIG. Bugtong natin kung talagang pinaputol ito eh. Ginamit ko sa construction. Hindi naman sa akin. So ayun, naputol. Ngayon, susubukan natin siya kung kakayanin. Kaya naman siya, kaso nga lang, ang pangit nga lang. So, hindi nga lang talaga ako masyadong marunong. Kaya tulad ng sabi ko, ngayon pa lang ako nakahawak ng welding machine. Hindi siya nawi-welding. Hindi siya natutunaw. Pero, nakakapag-welding tayo. So,
So, ang kapal na. Bulog pa. So ngayon, subukan naman natin yung isa. Subukan naman natin ang stick welding. Tingnan natin ito. Dapat. So ngayon, subukan naman natin ngayon ito, stick welding. So lagyan natin siya dito ng grease. So ilipat natin siya ngayon sa stick welding. Yun. So, tatapal natin ito dito para tumibay. Ang kapal. Hanggang. So sa ngayon, hindi ko pa alam kung paano magtimpla ng ampere para sa mga kapal ng bakal. So ito, pero nare-recommend ako talaga na mas maganda ito para sa mga paggawa ng mga walang alam. Dito naman natin yung subukan na manipis lang na
dito, mas maganda. Mas magandang kanya. Siguro dito hindi gumagana kaya. Hindi na siguro gumagana dito ng todo kaya sobrang kapal nito. Ito siguro sakto lang welding rod para sa nipis ng tubular na to. Ito mas makapal masyado kaya siguro nagkakagan ito. Pero so far maganda naman ang takbo ng machine. Pati yung MIG. Maayos. So ito lang kung makapansin nyo. Mas maganda siya. So ulitin natin dito ba sa kabila. Ito. So, maganda nga. So, ayan o. Compare dito. Dito. So, siguro nga dahil sa sobrang kapal ng bakal na to. Kaya hindi siya masyadong dumidikit. Hindi niya natutunaw to. Pero ito, halos magkatabay na natutunaw. Natutunaw dito. Kaya maganda pagkaka-welding niya. So, ayan o. Konting practice na lang tumayos na. Subukan ulit natin. Maayos talaga. Ganda. So, ayan o. Tatas. So ayun mga kanarig,
pangit lang kinalampasan kasi nga wala pa talaga akong alam na pag-welding. Para sa akin, mas maganda ito na para sa mga baguhan na katulad ko. Mas maganda gamitin ito na powerhouse. So, nabili ko lang ito sa Shopee. 6,000. So, may magagamit na ako yung dagdag sa power tools ko. So, yun lang mga kanalids. Thank you. So, mga kanalids, shoutout nga pala kay RJ Cortan sa YouTube username na at Altea Crecia Guaves. So, salamat sa iyo, Idol RJ Cortan. Thank you. God bless. Altea Crecia Guaves. Thank you.